unboxing tayong tools ngayon. Samahan nyo ako. Dumating na yung order natin. Tools. Ito yung ating tools. Ayan. Ito tropa ang ating compression tester. Nagbigat tayo nito. Ayan. Meron siyang gauge, meron siyang mga attachment. So, kapag mahaba, malalim, kagaya ng mga 4AFE, malalim yung spark plug tube niya. So, may extension siya mahaba. So, kagaya naman pag sa mga 4K, mga patagilid, meron din siya extension. Meron din siyang attachment dito na mahaba. Ayan, at iba. So, para saan ba ito mga tropa? So, importante rin may special tools kayo. So, kasi, ito, ginagamit to yung compression tester na to. Ayan, makikita nyo. For example, yung 4K. So, ang 4K, 120 to 160. No? Ang compression ratio niya. So, pag bumaba sa 100, pababa, mga 120 pababa, medyo mahina na yun. Tapos pag hindi pumalo, lalo nang napakahina. So halimbawa, nagto-troubleshoot kayo, mahirap kasi yung hula-hula lang. So kapag na-check nyo, okay yung, pag nag-troubleshoot kasi, okay yung fuel, okay yung ating ignition system, yung may kuryente, so may palyado pa rin. Once na may palyado kasi, may palyo kasi, may nagiging cause din yung mechanical damage. No? So, ayun nga mga tropa, kasi kapag namamalyo, tatlong klase kasi yun pag nag-troubleshoot kayo, may sistema yan tingin mo na sa air, diba? For example, ayaw nyo umandar, tingin muna kayo sa air, barado air cleaner. So pag barado air cleaner, di talaga anda. Susunod, tingin kayo sa check nyo yung ignition system, babaybayin nyo yung supply niyang kuryente, yung mga spark plug nya, high tension wire, checkin nyo na nagpa-function lahat. So may mga tester na, may mga special tools din para doon, para hindi na kayo magmamanual, no? Meron din tayo noon. So sumunod, pag na-check nyo, okay sa air, okay ang ignition system, may spark siya. Sa isa ignition system, titignan nyo rin kung tama yung timing. So, make sure na nakatama yung timing niya sa ignition system. No? So, pag okay na kayo doon, puproceed naman kayo sa fuel. No? Sa fuel, kailangan meron din kayong fuel pressure gauge, kasi pag mababa ang fuel pressure, so pag walang pressure yun, mababa, kakapusin siya sa gas. So yung mga kapos sa gas, humahagok yun. Pag yung parang ramdam nyo, nag-hesitate sa acceleration. Kapag naman ang makina, simula minor pa lang, palyado na, pag didiin mo, may palyo pa rin, sa kuryente naman yun. No? So, kung ma-check mo lahat ng yon, okay ang ignition system, okay sa kuryente, okay ang sa fuel. No, siyempre, yung fuel, mahirap checkin ng mano-mano lang na kung minalabas doon sa fuel pump man o fuel rail. Meron ding tinatawag na pan-check doon sa fuel, yung tinatawag na fuel pressure gauge. No? Fuel pressure tester. So, pag okay ka na roon,
hindi naman po pwedeng bubuksan mo agad ang makina. So checkin mo, kailangan make sure na mechanical damage siya. Halimbawa, for example, singawang barbula, mawawalan siya ng compression talaga. Bali ang piston ring, worn out na yung piston ring, mawawalan talaga ng compression. So paano mo masisigurado na iyon talaga ang problema sa makina na at ibababa, kailangan mo nang i-overhaul ang makina. So kailangan, pag may kliyente ka, hindi pwede sabi-sabi. Kailangan may tester ka, mapapatunayan mo. So sa pamamagitan nito, pag isinalpak nito doon sa makina, for example, iyan, tatanggalin nyo yung spark plug, itatapat yung ganyan, ikakrank nyo mga ilang beses. Pag hindi pumalo ang compression tester o mababa, kasi bawat makina mayroong preset na compression pressure yan, may compression ratio. So pag hindi pumalo, ibig sabihin meron kayong problema sa loob ng makina. Doon na kayo magde-decide o kung itatap overhaul nyo ba o i-general overhaul nyo, no? Ayan, mga tropa. So may mga ganito kayong tools. So sa mga other video natin, pag meron nagkaroon tayo ng pagkakataon, so papakita ko sa inyo kung paano gamitin to, no? So meron naman akong video na may ginamit akong compression tester. So medyo ang problema doon, guys, medyo maiksi lang yung ano niya. So pagkaroon doon sa mga modelo sa sasakyan niya, kagaya ng mga 1NZ-FE, 4AFE, 4A, no? Hindi aabot, maiksi lang kasi siya, wala siyang extension na kagaya nito. So ito, maraming attachments, magagamit natin ito. Mas maraming makina mapaggagamitan natin ito. So pag tayo may nagkaroon ng video, papakita ko na gagawin, papakita ko sa inyo kung paano gamitin ito. Ayan guys, remember nga pala guys, ang ating compression tester nakadesign to para sa gasoline engine only, no? So meron separate tayo nito na pang diesel. So wag yung gagamitin to sa diesel. Kasi ang diesel, mas mataas ang compression ng diesel. Umaabot yan ng 400 to 500. So makikita nyo hanggang 300 lang siya. Pag ginamit nyo to sa diesel, possible na masisira to. So meron separate na compression tester para sa diesel guys, no? Ayan, remember wag natin gagamitin sa diesel yung ating compression tester dahil ito ay pang gasoline lang. Okay, since na madalang man tayo magawa ng diesel, kaya ito na lang ang in-order natin. Medyo pricey yung mataas ng konti ang presyo dito. So, kung di ako nagkakamali, mga nasa 900 to 1,000 ganyan sa diesel. Ito 500, almost 500 lang to. Ayan. Yan lang guys, sana ay may natutunan kayo sa ating mga video ngayon sa paano gamitin ang ating compression tester.